Lagyan natin itong ampalaya. Ay, yung pinakagulay niya. Oo. Palaya. Ayos oh. Pinariyang manok. Natin itong turf natin, which is yung ating hipon. Ano si toast? Mita. Ano to? Parang ganit. Plum extract mga katipsi. Plum extract. Yan. Bukat pa niya talaga. Mga tipsy, okay na tong surf and turf natin. Kumakain na sila. Sarap-sarap naman ang tutunan. Ano to? Sila yung Il Mama Mas Follow Group. us. Boom! Panibagong araw, panibagong food and good vibes. Ito yung mga katipsy. Kasama ulit natin ang mga gwapong tropa natin dito sa US. Siyempre. Today, magdadayo ulit tayo parang Gino. Ang host na naman natin today. At magluluto tayo. Magluluto mo kayo parang Gino. Pinariyang manok. Ilocano dish. Yun, Ilocano dish. Subukan natin, baka matsamban. Yun. Eh, hindi ko pa natikman yun. Bago yun sa pandinig ko. Ibang Ilocano dish. Si Parang Gino, ang ating guest cook today. At sasamahan din natin yung mga katipsy on the side. Siyempre, na American dish, ang surf and turf. Gagawa tayo ng masarap na sauce. Chimichurri sauce. Huwag natin patagalin to. Let's go! Tipsy Tata, food and good vibes, bringing you flavors you love to try. Stay tipsy lang. Salud, salud. Ay mga tipsy, nandito na ulit tayo sa Baluarte ni Parang Gino, ang ating host. Ayan, at may hinihiwa siya dito. Ayan, may gagawin daw siyang side sa pulutan natin. Ano yung pare? Pinugpugan. Pinugpugan. Ilocano dish din yun. Ilocano dish din ng mga tipsy. So habang naghihiwa si Parang Gino dyan, ito naman sa Parang Kenneth dito. Ayan. Ito kasi yung ano natin, malupit na gumagawa ng ating pang tipsy. No? Pang stay tipsy natin. Pagkatapos lagyan mo ng madaming lemon. Drinks na to. Parang ganyan. Mga tipsy, nakatipid na ng drinks si Parang ganyan. Tawagin na natin itong King Special. Ulit po tipsy. Sarap. Sarap po. Sarap. Pwede mga tipsy, masarap. Champion. Mga tipsy, si Parang Gino ang ating guest cook today. Magluluto siya ng pinarihang manok Ilocano dish. Pero tutulungan natin siya maghiwa. Ito kasi native chicken to mga tipsy. Binigay sa atin ni Mark, kasama namin sa work. Mark, maraming salamat sa iyong native chicken. Dalawa yung binigay niyo mga tipsy. Ito isa. Yan. Mark, thank you. Shoutout sa'yo. So, iwanan na natin ito mga katipsi. Ang cut nito mga katipsi, sabi ni Parang Gino, para pang tinola lang daw. Katipsi daw, hugasan lang natin to. Hugasan natin mabuti. Ang nagkatay nga pala nito mga katipsi, si Parang Mark tsaka si Gino. Dun sa Baluarte ni Mark, sa kanyang hasyenda. Hugasan lang natin. Mga katipsi, malinis na to. Bigyan na natin kay Parang Gino ang ating guest cook para iluto niya. Let's go. Anong nilagay mo dyan, pare? Bawang muna, bawang. Okay, sibuyas. Sabay ko na yung sibuyas sa kaluya. Magic tree, no? Magic 3. Tapos, ito yung pinaka-main ingredient kung sa Ano ba? Canola, kaya pinariyang manok bagoong. Oh, yun. Yan, bagoong ng Pilipino, pare. Galing Pilipinas, marka hipon. Gisa mo yung bagoong. Gisa mo na. Bango. Ano, na-miss ko yung amoy na yan, pare. Natin yung bagoong ng mga 5 minutes. Gisa natin para mas masarap yung flavor. Hindi siya raw, talagang maluluto siya. Kamatis. Lulutuin natin yung kamatis kasama ng bagoong. Kasi kapag hinalo natin to, pag nilagay natin yung manok, tapos nilagay natin yung kamatis, magtutubig. Ah, okay. So ito, parang patutuyuin na natin siya. Lulutuin na natin yung kamatis dati. Saka natin lalagay yung manok. Luto na yung kamatis. Lagyan natin itong manok. Ngayon, sangkot siya lang. Sangkot siya. Tuyin natin ng konti. Gisa-gisa. Tubigin pa natin to. Magtutubig pa to. Lang na lagay yung manok para mawala na yung tubig sa manok. Kakapit na lahat yung flavor ng bagoong dun sa manok. Pag natuyo na siya, andun na natin yung flavor. Saka natin tutubigan. Ano dish to, pare, di ba? Ilocano. Shout out sa mga subscriber natin na nanonood ng Ilocano dyan. Pinariyang manok. Hindi, sinasabi nyo masarap. Ano din masarap sa Ilocano? Naimas. Naimas. Ayun. Tapos sangkot siya, lagyan niya ng konting boom boom boom. Yun, mga tipsy, alam nyo na kung ano yung boom 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 na yan. Konti lang naman. Para may dagdag umami. Bango pre. Malabas na yung tubig niya. Medyo konti pa. Medyo Okay, after natin na nag-isa, ngayon pati ito manok, pinalabas natin yung tubig. Siguro naghintay tayo mga 20 minutes para kumapit lahat yung nilagay natin na ingredients. Lagyan natin ng tubig. Dito natin palalambutin yung manok. Yung sakto lang. Yung
Tamang ganyan lang pa yung Yung hindi lunod na lunod, no? hindi lunod na lunod para andyan lahat yung flavor niya. Ayun yung ano, yung kulay niya. Hindi alam ko yung gano'ng kaaba yung pagpalambutan dito sa manok, pero yan na yun. Ito depende na lang kung gaano katagal kasi depende sa tigas, no? Oo, depende sa tigas yung manok. Mga 1.5 hours to 2 hours siguro. Kapag pinapalambot natin yan, may ilulupa sa paring Gino dito sa kabila. Ano naman tawag dito ka paring Gino? Pinugpugan. Pinugpugan. Ito ano dish din to, no? Oo, pinugpugang baka. Okay, oil. Yung beef pinugpugan yung minarinate natin. So ang ingredients nito, number 1, suka, ground pepper, asin. Kung may kalamansi kayo, mas maganda kalamansi, pero lemon ang ginamit ko. Konting bum yun. Tapos yun, lagyan ko ng luya at saka sibuyas. Marinate natin siguro, mas maganda kung overnight, pero ito, mga 1 hour lang ito na marinate. Salang natin, ito na yung oil. Maglalagay tayo ng maraming bawang. Yan. Para Parang garlicky ano pala to, no? Yeah. Garlicky flavor ng dish natin na to. Kung tayo magtipid. Mas maraming bawang, mas masarap na eh. Itong bawang lang lalagay natin. Pag lumabas na yung mga aroma niya, ng bawang, maraming bawang, ilagay natin itong minarinate natin na beef, yung pinugpugan. Ang luto nito mabilisan lang, talaga mainit. 5 to 10 minutes para hindi siya tumigas, hindi matigas yung beef. Ah, ganun lang kabilis, no? Oo. Yeah. Tapos ang yung traditional na luto nito, dapat yung paglutuan yung tawag namin sa Tugiga rin silyasi. Short Ay, term malaki wok, talaga, wok, no? oo, malaki. Kailangan talaga mainit. Yung mabilis lang, Tama ka pare, kasi kapag yung baka matagal mong titigas, diba? titigas na eh. Kailangan yun, sabawan mo na. Yung Kailangan pakuluan mo na. Pakuluan na. na matagal. Oo. Yan, oo. Kapag ganitong gisa-gisa dapat mabilisan lang. Mix natin diretso mga 5 to 10 minutes. Depende yan sa dami. Yan, ganoon ang kabilis ang pinugpugan. Luto na yan pare, no? Oo, luto na. Pero parang bango. Game na to. Additional sa dish lang natin to para habang medyo matagal tayo, meron tayo ng pulutan. Kasi itong manok natin, native to matagal eh. Tapos may lulutuin din tayo sa labas yung para, syempre meron tayong Filipino dish, meron din tayo sa Amerika tayo, meron tayong American dish. Yun. Steak. Surf and turf naman. Surf and turf. Tara, simulan na rin natin yung let's go! Eh mga tipsy, ito nga pala yung family ni Parang Gino. Ayan, ito yung mga sisters. Ayan, mga sisters niya. Yeah. Yeah, ito yung misis niya. Ito yung kasama din. Sisters, tres parehas yan. At saka ito si Sir... Ay, Sir Si Ferdinand. Si Ferdinand. Yan. Yun naman mga katipsy, gawin naman natin tong American dish natin. Surf and turf tayo mga katipsy. So meron tayo ditong prime rib. Hindi, ano to? Rib eye. Yung prime rib mga katipsy, yung malaki niya. Pag hiniwa-hiwa mo yun, magiging rib eye siya. Ayan, parehas lang yun. Ang surf and turf kasi mga katipsy, ibig sabihin surf, mga pagkain pandagat. Ayan. Sa ocean and pasture, pinagsama. Pero tayo, syempre, medyo ano tayo sa budget, hipon lang nalagyan natin pa rin. Oh, hipon lang muna. Yeah, pero kung may pera, pwede mo lagyan lobster, mga scallops, mga ganun. Okay? So parang pinagsama lang natin yung ocean and pasture. Yeah. Ayan. Siguro Kaya sa sahod, pwede tayong mag-lobster sa sahod. Yun, no? So season muna natin tong shrimp natin mga katips. Yung binili namin yung malinis na, nakahiwa na siya, wala ng ulo, tapos malinis na yan. Season lang natin, basic lang, no? Salt. Tapos ground black pepper. Konti lang kasi lagyan natin ng Old Bay. Yan, tapos mix lang natin mga tipsy. Skewer lang natin itong mga tipsy. Tapos ihaw na. Season na rin natin itong rib eye. Bilisan lang. Ito yung ginawa natin last time mga tipsy. Pero this time, gagamitin natin yung big three o yung magic three. Salt, pepper, and garlic. Garlic. Maraming salamat pala sa host namin. Sa kanya itong mga Ricardo na to. Hindi na namin binili. No problem. Anytime. Tapos, lagyan na natin itong rib eye natin dyan. At itong isa. Ito binili natin ngayon, medyo makapal. Yung last time kasi medyo manipis yung binili natin. Tapos, sa ibabaw din, salt. Welcome to Tipsy Tata, where every meal tells a story. From hidden gems to local favorites, we're serving flavor, fun, and discovery. Cooking, tasting, traveling to Spray lang natin to. Siguro 5 minutes each side. food spots to you. So grab a seat and come along. Good food and good vibes all day long. Tipsy Tata, food and good vibes. Steak natin mga ka-tipsy, meron si parang Kenneth dinala ditong barbecue. Ni-request kasi namin to eh. Masarap kasi itong barbecue niya. Yung last vlog natin, nagdala siya nito, masarap. Ang dami nating tan pulots oh. We're out there chasing every plate. A bite that hits a place you'll rate.
meron nga pala tayong character unlock, si Mark. Pare, nice meeting you. Yan, siya yung sponsor natin ng native na manok. Thank you, Mark. Salamat. No problem. Iwain na natin tong ribeye natin. And come along. Good food and good vibes all day long. Tipsy Tata, food and good vibes, bringing you flavors you'll love to try. Stay tipsy like. Salud, salud. Next natin mga tipsy itong turf natin, ang ating shrimp. Pagpaligan niya, sabay-sabay. Mabilisan lang ito mga tipsy. Panag-orange na, luto na yan. Tipsy Tata, food and good vibes, bringing you flavors you'll love to try. Stay tipsy like. Salud, salud. Ay mga tipsy, okay na itong surf and turf natin. Gagawa natin ito ngayon ng sauce. Gawa tayong chimichurri sauce para mas masarap, di ba? Main natin dyan is yung parsley. Okay? Ganoon lang natin dyan. Boom! Tapos, hiwain lang natin. Hiwa na. Finely slice mga tipsy, no? Yung talagang maliliit. Kailangan ito mga tipsy, finely slice talaga ha. Sobrang liliit talaga. Yung iba mga tipsy, biniblender to. Pero I suggest, dapat chop nyo, no? Next natin mga tipsy, shallots, no? After ng shallots, no, fine slice din tayo ng garlic. Siguro mga 2 to 3 gloves lang. Next natin mga katipsi, capsicum. Kumbaga sa atin, red bell pepper. Yan. Kuhain lang natin. Tanggalin ko lang tong buto niya. Pero mga katipsi, kung gusto nyo mas spice, no, yung spicy, yung red na sili yung kunin nyo. Mga soprano sili, may mga ganun eh. Pero tayo ngayon, gagamitin lang natin bell pepper. Kasi wala kami nabilhang sili na medyo mahangang-anghang eh. Tapos, ganun lang din mga tipsy, lahat yan finely sliced, no? Tapos mga tipsy, timplahan na natin, no? Salt. Depende na sa alat na gusto niya, may konting pepper. Tapos mga tipsy, lalagyan natin ng red wine vinegar. Kung walang red wine vinegar, pwede naman yung balsamic vinegar o kaya lemon. Sa ganito karami, siguro mga 3 hanggang 4 na kutsara, no? Extra virgin olive oil gagamitin yung mga tipsy, ha? Huwag yung canola oil, huwag yung mga pamprito. Kailangan extra virgin olive oil. Yan, ito medyo madami, okay? Yan, tapos halo-halo lang mga tipsy. Yan. Yung mga herbs and spices mga katipsy, kung gusto nyo lagyan ng oregano, basil, pwede din yun. Itong ginawa natin, ito yung pinakasimple. Tapos lagyan na natin yan dito sa ating surf and turf. Mga tipsy, okay na tong surf and turf natin. Balikan natin si paring Gino doon sa niluluto niyang Ilocano dish. Let's go. Ay, grabe pare oh. Bango. Lagyan natin itong ampalaya. Ay, yung pinakagulay niya. Oo. Palaya. Ayos oh. Pinariyang manok. Kunti lang. Nasobrahan ko ng ano. So, lutuin lang muna natin itong ampalaya bago natin ilagay yung last na gulay, yung sili. So guys, ito na yung ano, yung naluto na yung ampalaya. Nilagay ko na yung sili, sabay pinatay ko na yung ano, yung apoy. So, pinatambay ko lang ng 5 minutes. Ayan na. Native na manok na pinariyang manok. Pinariyang sa Tagalog, ampalaya. Ah, okay. Parang inampalayhang manok. Inampalayang manok. Kumakain na sila. Sarap naman yung tutunan. Bro. Oh, ano to? Ano to? Sarap naman. Ano to? Ayan, iba yan. Sarap. Sarap. Malambot. Lalaki naman yung Wala naman na yung shrimp, inubos nyo na. Ay, masarap yan. Masarap pa din. Masarap, okay naman. Sila yung ano, sila yung Ilmamas. Yun. Ilmamas Follow Group. us. Mga sumasayaw sila. Sumayaw kami kaya pagod na pagod kami. Kaya gutom na gutom. Kaya masarap lang. Kaya, yun yung sasabihin ko, gutom kasi kayo. Nagano sila, nag-concert sila eh. Oo, mag-arap Dance dito. concert. Yo, thank you sa ano, sa panonood. Shout out. Ay, thank you sa Yami ko ako. Ay mga tipsy, luto na ang ating dish. Ayan, at meron tayong character unlock, si Mark. Ayan, tapos si Kenneth, siyempre si Gino, ang ating host. Thank you ulit, men, sa pag-ibita. Ayan, at sana tuloy magsalita naman sa paring Kenneth. Sana. Ay, dish natin today, surf and turf tayo, tapos yung Ilocano dish natin pa rin eh. Inampalayang manok. Ayun, yung palayhang manok, pero sa Ilocano tawag dyan, pinariyang manok. Pero siyempre salud muna tayo. Salud, salud, salud! Akin yan. Kasi ba ito? Kasi sa akin. Ito. Oh, sige. O, salud mga tipsy! Talog mga katipsi! Sana, meron din kayong food dyan. Ayaw, no? Tikman muna natin yung pinariyang manok.
American talaga. Tikman nyo! Tikman natin yung pinarihan mo, no? Sponsor! Sponsor! Pare na... Ito nga palang manok mga tips is sponsored by Mark. Sa kanyang asyenda. Wow! Baka lang sa buto. Hindi ba? Sarap! Hindi ka naman nagbubulan. Ang dami yung alat ng ano. Dapat pag-ibag-open. Parang dinding-ding. Parang dinding-ding. Pero pa kami kasama yung isa na sa likod na iya eh. Ngayon pa. Hindi pa naan Sa sunod. Pwede naman natin tanggalin yung palaya doon sa sabaw mismo para hindi siya ma... Hindi, mas okay siya. Ah. Mas okay yung play. Sili. Sili. Oh, busog na. Okay. Kanina pa ako dukot doon. Si Mark nga pala, gano'n ka lang katagal dito, Mark? 2001, 25 years na rin. Nag-aaral ako sa Pilipinas, 4 na taon, nagbakasyon ako ng 3 taon. So 7 years ako sa Pilipinas straight. Ano nga yung Di ba? Galing, di ba? Ano ka katagal dito? Yes. 2007 pa ako. Okay, talaga. Parang Gino. 2022 lang. Parang sabay lang kami ni Parang Gino, halos sabay lang ko. Bagong salita lang kami sa Amerika. Pagdating mo dito pare, ano yung parang medyo culture nila dito na iba sa Pilipinas? Culture shock. So, Ano yan nung dumating kasi ako dito mga 16 years old. Tapos, alam mo na sa Pilipinas, hindi tayo masyadong seryoso sa lalo na pagka lalaki. Hindi tayo masyadong seryoso sa English subject. Pagdating ko dito, wala nang pahinga-pahinga. After 2 days, diretso ako ng high school. Ay, aral ka pa pala, no? Oo, unang pasok ko dun, yes, no. Yun lang ang ko. Which is naiintindihan ko naman lahat ng salita. Pero hindi ko mai-speak. Doon na culture shock. Kasi Tapos tatawanan ka. Ang problema pa tatawanan dito, ang tatawa sa'yo, yung mga Pilipino na akala mo dito na pinanganak. Which is alam naman nila yung mag-Tagalog. Yung pa yung tatawanan ka. Yung mga, totoo yung mga Pero yung ibang lahi, hindi ka tatawanan. Kasi alam nila. Yeah. Yung mga Amerikano dito mga tipsy, kahit na barok ka mag-English, hindi ka tatawanan. Basta naiintindihan ka nila, okay na sa akin. Pilipino lang ang dito. Tatawa Magda-down din sa'yo. Ikaw pare, ano na culture shock mo dito? Nandating ko rito yung pagkain. Bakit? Sa Pilipinas, may liit yung mga serving. Yeah. Oo. Dito na lang. Pagdating dito, naku. Oo. Dito maubos mo. Ano ba pagdating ko dito ganun din? Pag unang kumakain kami, unang kain namin, laki ng service, ang dami naman dito. Ako hindi ako na culture shock. Inadapt ko agad, kaya lumaki ng ganito. Hindi ka culture shock pagkain. Kaya pare, isa ka na culture shock dito. 3 years pa lang kami parehas dito ni Parang Gino. 4 years pa lang kami dito eh. Isa ka na culture shock. Parang hindi naman, medyo para sa'yo kakaiba. Parang hindi ko na dito, parang gano'n. As a medical worker, yung na-encounter ko sa mga sa patients natin na yun na pag tumanda na yung parents, gano'n, talagang iiwanan sa facility. Yeah. Sa atin kasi inaalagaan talaga yun. Kaya ayoko mag-retire dito, man. Oo, kaya ako mag-retire ako, Pinas pa rin. Alagaan ka kasi. Sabi ko nga dun sa girlfriend ko, gusto mo man o hindi, uuwi ang Pilipinas. Pagka nagkasakit ako, itapon mo ako sa Pilipinas. Ililibing na lang ako sa lupa ko. Ang isa pang wala dito na para sa akin, pero medyo culture shock yung walang tabo. Oo. Issue. Taka-bidet. Sa Pinas kasi, di ba, tabo? Ako gamit ko, men, alam mo yung malaking bottled water. Oh? Yun. Hindi na mabugas mo. Bidet sa bahay, bidet, tsaka tissue. Ngayon, natuto na rin ako, syempre, eventually. Tissue na rin nila. Oo. Para dry yung para dry yung. Pero yung hygiene nila. Oo nga, minsan dalawang tissue lang. Ako parang 5 tissue. Pero marami. Hindi ako hugas. Saya ako sa Pero ako ako hindi hindi rin. issue talagang hugas. Ano ngayon, tabo ka pa rin. Bidet. Bidet na. Di ba yung CR naman, nakita mo naman Yeah. may Automatic. Sa bahay may ganun din, pero mas Pag tissue. hindi mo hinugasan, malagkit. Malagkit din. Malagkit. Taste namin. At saka dito pare yung, alam mo lalo pag sa elevator ka, di ba? Kapag may nakakasalubong ka lang, binabati ka, hi, how you doing? Dati nung bago ako, pag tinatanong ako, how you doing? Ako sagot naman ako, hi, I'm good, I'm fine, I'm good. Nasagot ko, yung pala di ba naman kailangan sumagot? Para how you doing? Sagot, how you doing? Good, how are you? Hindi dapat. Dahil sinasagot ko pa. Hindi, sasanay tayo na tulong din ako sa natawa ko yung lahat sila. I need to explain yung sa Pilipinas. Oo. Dito pala, hindi mo na kailangan explain. Oo. Bawa yung work natin sa Pilipinas doon, papalat yung sa post natin, gano'n. Oo. Daming cheche-poreche. Oo. Daming Tama. hanapin na requirements. Daming search pa. Oo. Dito, bago ka mag-call in doon, bago ka mag-absent, talagang dadaan ka sa puno sa karayo. Dito talaga, pag sabi ka lang, Hindi naman kipatin siya. Oo. Dito kahit sabihin mo lang, ayaw kong pumasok kasi I don't feel going to work. Parang gano'n. oo.
Wala nang, no Walang questions tanong, parang confidential fund. Oo. Yeah. Oo. Nahaluan ng Kasi politika private yun eh. Pwede mo sabihin na parang because of your mental health, ng video na burnout ka na sa work, parang gano'n. So parang confidential fund nga sa part, hindi mo kailangan alamin. Kasi nga confidential fund. Hindi na kailangan alamin ng employer. Ano pa? Yung ano, sa Pilipinas, CR, dito restroom. Uy, takin na pala na yun. Eh, tama ka dyan, men. Saan Oo. ba ako nun? Ba't ko rito, where's your CR? Yeah! Dati ko CR, ha? CR? Yeah. Tawag ko na dati. Ano to? Saka yung tissue napkin, di ba? Sa atin tissue, hindi ka na napkin Magkaiba tissue. pa yan. Kasi di ba sa atin parang bathroom tsaka CR halos pareho lang. Dito, pagka sinabi mong bathroom, maliligo ka. Ang comfort room naman ang hanapin mo. Pagka, Restroom, pinaka gusto ko dito yung ano talaga, yun yung nabanggit ko na sa work. Kung magko-call in ka, hindi mo kailangan ng dahilan, hindi mo kailangan ipaliwanag. okay, hopefully you feel better. Ganun lang tayo. Sasabihin sa'yo. At saka yung ano pa rin dito, kung ano lang yung trabaho mo, yun lang dapat yung gagawin mong trabaho. Hindi mo pwedeng gawin yung ibang trabaho, hindi mo trabaho. Kasi pwede mo Si ano, hindi niya ginawa. Hindi, pero knowing Pinoy, nag-exit, nag-extra mile. Pero hindi mo kailangan gawin yun. Hindi ka tulad sa Pinas, Pero hindi sorry, mo trabaho. meron yung mga iba talaga na yung mga ibang lahi. Talagang yun lang. Complain na sila agad. Yeah. Yung pwede mo na saan tapusin today na para wala ka nang ganong gagawin ng photo mo, talagang isasagad nila na yun ang ayoko din minsan. Kasi dati nag-bowling kami, tapos na-stuck yung bola. Kukunin yung babae, ayusin yung babae. Tutulungan ko sana, sabi nila mother. Kasi nga, kapag may nangyari sa'yo, hindi ka nasagot. Sila, employee sila, whatever happened, they're insured ng company. Kasi dito mga tips, yung pa yung isa, maganda dito kapag nabawa, magkasakit ka, matagal kang hindi makakapasok, pero work off na nila tawag, di ba? Sa Pinas kasi sick leave lang eh. Di ba? Kapag more than sick leave, hindi ka na paid. Iba sa Pilipinas, kasi pag hindi ka malakas sa, Yun, Sa yung taas. palakasan. pwede kang tanggalin anytime. Eh dito, pwede kang magdemanda. Yeah. Oo nga, dito hindi ka matatakot, walang boss-boss. Hindi ka matatakot sa ano. Basta alam mo nasa tama Yung ka. rights mo kasi sinusunod. Ngayon ko talaga nakita time is gold sa Pilipinas. Lagi ako late. Oo. So, Pilipinas ay late. Dito pag late ka, ihapon mo late mo din sa uli. Kasi, Dito talaga, mawabawasan ka eh. time is gold. Time is gold tayo. Tsaka dito, isa pang culture shock mga tips. Sa Pilipinas kasi, pag nagbibisita ka sa kaibigan mo, wala kang sabi-sabi. Kung bakit sa bahay, okay lang. Dito magagalit sila pag May dadatnan ka. Oo. Dito kailangan, advance mo sasabihin, punta ako sa inyo next week. Or kung pwede ka, kailangan magsasabi ka. Hindi pwedeng, Ganun pa rin sa, culture natin, pwedeng, pumunta anytime. Pilipino, ganun tayo. Pero syempre, nasa US, DIY lahat eh. Walang katukatulong dito, lahat tayo gagawa. So, isipin mo na lang kung gusto mo pumunta doon sa friend mo, baka may ginagawa yun, maglalaba, parang iiyak ka rin kasi baka busy siya. busy kasi, walang help. Sa Pinas kasi wala tayong time. Tsaka parang gano'n na talaga yung ano natin eh. Parang hospitable kasi tayo mga Pilipino. Saka all working. Ano dito, iba yung oras. Kasi, di ba sa Pilipinas, pag may trabaho ka, alam mo may mag-aalaga sa bata. Eh dito, halos lahat may trabaho. Consider mo yung sino mag-aalaga sa anak. Oh yeah, parang yung kaibigan natin, si Parang Chester. Dito siya, dalawa anak nakasama niya. Oh yeah. Salut tayo sa mga culture shock natin dyan sa Pilipinas. Mga culture shock natin dito sa US o sa Philippines. Maraming bagay dito sa Amerika na sana ma-adapt din natin sa Pilipinas. I know. Pero alam mo kinakatakutan ng mga tao dito na napansin. Di ba nag-retire na ayaw, takot bumalik ng Pilipinas? Kasi wala daw silang, alam mo yung medical insurance, ganyan-ganyan. Pero come to think of it, yung mga parents ko nandun, yan din ang kinakatakutan nila. Kasi dito, syempre libre yung kasi military insurance nga. Dito kasi parang mga tips, parang ngayon pa lang malakas ka pa lang, pinaghahandaan yung pagtanda mo. Kasi meron ka ng retirement, meron ka yung mga corporate. Sana pare ma-adapt ka ng Pilipinas yun. Para pag yung mga matatanda natin, kawawa dun eh. Oo. SSS. Meron pero Kulang pa sa, tapos yung pag-ibig, yung mga natin, health medical insurance natin, nakakuha dun eh. Dapat palaki nila yun, para yung mga hospital natin, dapat pagandahin nila yun. Yun, isa sa culture shock dito, yung hospital dito, gaganda, yung medical dito, gaganda. Kaya mo yung mga politiko natin, pag nagkakasakit, saan sila nagpapagamot? Kasi ibang bansa. Tsaka sa looks, alam mo, sa totoo lang, yung mga politiko, wala silang problema eh. Ang malaking problema dyan,
yung mga tao sa atin. Kasi akala nila kung ano yung sinasabi ng mga politiko, So, totoo. Which is, ibilin mo, saan ka nung pag-ordinary kang tao, napupunta ka lang ng rural hospital, yeah. public hospital. Tapos hindi Which is, maganda. ibilin mo yung mga politiko sa atin, saan sila St. Luke's. Kasi sa ibang bansa. Oo, sa ibang bansa pa. Diba? Traffic sa Pilipinas. Ayun. Higpitan. Dito. Dito masyado. May Isa pa din parang yung parking. Isa pa po yung parking. Paano dito yung parking ang lalaki? Pwede kang mag-park ng diretso lang. Hindi mo kailangan mag-back yung papatalikod. Sa Pinas, kailangan pabaliktad ka, atras ka talaga kasi di ba ang kalabas. Which is, ang maganda naman sa Pilipinas kasi, meron kang taga-guide. Oo. mga card. Dito kasi nag-guide sa'yo, kotse mo na eh. Which is, meron kang Party boy talaga mga bata. which is, meron ka namang meron namang tip, ganyan. Which is, we don't mind. Maraming bagay dito mga tips sa US na sana may maaari para sa Pilipinas kasi ang ganda. Yung kaiba lang talaga dito kapag hindi ka nagtrabaho, alam mo, gugutom ka talaga. Tsaka dito, karamihan, disiplinado ang tao. Yeah. So, kasi yung batas ini-implement talaga. Pagka dito, i-correct ka ng tao. Oo. Hindi ka mahihiya magtanong. Oo, Hindi ka i-correct ka ipapahiya. ng tao. Oo. I-correct ka ng Sa tao. atin kasi sa Pinas, isang masama ugali natin mga Pilipino is kapag hindi mo alam, parang mamalitin ka nila. Alay. Maramdaman mo yun na parang mamalitin ka nila. Pag di mo alam. Dito hindi, ini-encourage ka nila magtanong. Huwag ka mag-a-assume. Magtanong ka. Kasi mas maganda na nagtatanong para hindi ka magkamali. Pero gumanda yung Pilipinas. Ayun na. Sunod! Pilipinas! Ano na? May pag-asa pa ba tayo, pare? Meron pa, meron. Habang may buhay, may pag-asa. Yun na lang isipin natin. Sana mangyari na tips. Mga tips siguro, ganito lang muna yung kwentuhan natin. Sa susunod na natin kakain. Dami nating food yun. Hindi na natin tikman. Pero kakainin pa namin yung mga groups natin. At pero nga pala kami isa-shoutout. Yung pinakita mo kanina naman. Shoutout nga pala kay Ikaw? Miss Imelda Guerrero. Yun, Imelda Guerrero, nanonood siya palagi. Ma'am Imelda, maraming salamat sa panonood niya. May isa pa. Team Puyaters. Hindi na ako active pero Team Puyaters. alam ko na dyan pa kayo. Ayun, sige, shoutout, Team Puyaters. Panoorin niyo itong video na to, si Mark dito. Pare, salamat dun sa manok ha. Oo, Ang sponsor mo. At thank you rin pare sa pagpapayo ko din na dito tayo mag-vlog. Kenneth, thank you. Nagsalita ka na ngayon. Dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Susunod natin video. Always remember, stay tuned sila. Salud! Mga pala pahabol, yung mga babae sa Pilipinas mas mura. Baka hindi lang ako payagan ng asawa ko. Cooking, tasting, traveling too. Bringing the best food spots to you. So grab a seat and come along. Good food and good vibes all day long. Tipsy